Okay, magandang araw Pilipinas. Ito po si Bona Grace mula sa Yaking Pinas at iba pa kapanayamin ang kumakatawan na si Sultan Timuaya Carlito Tugay, Tugaw, ng Subani, Iranon. Okay? Sir, ano po ang masasabi niyo regarding sa inyong pagiging sultana para sa inyong mga katutubo? Ano po ba mga programa, proyekto ng ating mga katutubo ngayon? Una po, sa buo po ng konseho ng katutubo, ito po ay pinamumunuan ng iba't ibang lahi, which is 110 tribes sa buong Pilipinas. At ang konseho ng katutubo ay pinamunuan ng iba't ibang datos sa buong Pilipinas, which is ako po ang isa sa namumuno. So, isa sa programa po namin ngayon is yung agritourism natin, which is gustong-gusto ng ating Pangulo na maisapuparan na yung food security po natin. So, ang ancestral domain po ng katutubong Dumagat ay dinidevelop po natin bilang agritourism para mapaganda ang kanilang pamumuhay, which is tayo rin, siyempre yung lalo-lalo na nasa kababaan, matulungan din natin sa pag-supply ng mga gulay o anumang pagkain na ihain nila sa kanilang pagkainan. So, dito po sa Laguna, dito tayo na-concentrate ngayon, which is gusto natin magpalago ang pagkakilanlan ng mga katutubo dito dahil ito po ay madugo ang pagkakilanlan ng mga katutubo dito dahil hindi pa masyado recognized, which is maganda sa ngayon dahil unti-unti na rin nakikilala ng ating pamahalaan, especially sa probinsya, na yung mga katutubo ay nabibigyan na ng pagkakilanlan. So, isa siguro sa mga pahihiling natin sa ating mga Pilipino na tulungan ang mga katutubo natin na tumayo sa sarili nilang pagkakilanlan para lalong maging matatag ang bawat pamayanan ng katutubo. So, yung diskriminasyon na nararanasan ng bawat katutubo, siyempre hindi natin mawawala, ngunit nandoon yun, pero pilit nilalabanan natin para lalo tayo makaahon kung ano man ang ating pinagdaanan. So, bilang pinuno at bilang isang kinikilalang sultan ng pamunuan, sa lahat po ng kasapi at ang bumubuo ng konseho, ay kailangan din silang pagtrabaho para lalo silang makilala at mabigyan ng sapat na pagkakilanlan ng kanilang komunidad. So, Sir, meron po tayong mga, kasama po ba ang mga sa inyo pagsakop yung sa inyo pamumuno ang mga badyaw? Opo. So, meron po ba kayong programa para hindi naman po sila kusasapong pumupunta para lang po magkaroon ng hanap buhay? Mantalang kung tutuusin naman, ang badyaw ay meron naman sarili mga karagatan na pwedeng paghahanap buhay. Meron po ba kayong mga programa para sa kanila? Totally, ang kapatid natin mga badyaw ay galing sa Zamboanga. Yes, sir. Nakarating sila dito sa Luzon na hindi malaman kung bakit at kung sino ang nagdala sa kanila papunta dito. So, isa yan sa pinagtutuunan ng pamunuan kung sino talaga ang nagkasala. Alam ko lang yan, ang history nila, bakit sila nakarating dito, na pinakamarami noong panahon ng pamumuno ng dating Presidente Erap at itong pinalitan na si GMA, President GMA. So, alam ko nung panahon na yan, kaya dumami ang mga kapatid nating badyaw na nandito ngayon. Hindi ko sila masisisi kung bakit sila nagkalat dyan. Ang may kasalanan dyan, which is itong mga politikong nandyan, na bukod sa gahaman,
ay may sariling interest. So, nagagamit ito. Ngunit ginagawaan po natin ang paraan kung paano ito magkaroon sila ng sariling komunidad. Yes, sir. Which alam natin sa kultura, sa tradisyon, at batas ng katutubo ay hindi sila pwedeng bigyan ng pag-aari sa lupain kung saan merong pamunuan ng katutubo. So, pinapausap natin ang mga katutubo natin na mas malapit kung saan man sila ngayon, bigyan ng konting puwang sa kanilang ancestral domain or ancestral island or ancestral water. Dahil alam ko, doon sa amin, mula sa pamumuno ng aming ninuno, yan ay kinikilala namin bilang isang kapatid, bilang isang malapit na dugo sa amin. Dahil alam namin kung ano ang pinanggalingan at pinanggalingan nila at pagmamahal ng aming ninuno yan. So, sa akin ang matutulong ko lang dyan, meron naman malalawak na lupain which is nandyan nga na hindi natutukan ng ating pamahalaan. Totally meron nag-a-assist sa kanila, taga-NCAP. Alam ko, binibigyan din sila ng panahon. Kaya lang hindi natin sila kayang tutukan dahil alam ko marami, 110 tribes kami sa buong Pilipinas. Kung hindi natin tutulungan ng NCAP para magampanan ng kanilang tungkulin na hindi nila kayang kulang yung kanilang panahon para mabigyan ang mga sitwasyon na yan. So sa akin is hindi sila pwedeng mabigyan sa bundok dahil hindi sila doon nabubuhay. Yan ay malapit sila sa dagat, so dapat sa dagat sila. Which is alam ko naman doon sa mga kapatid kong Badyaw, alam ko saan kayo nanggaling. Galing kayo kung saan kami namumuno. Siyempre doon sa Zamboanga sa amin. Pag sabi ka nga, pag sila ay nakakuha ng isda na malalaki, kinukuha sa kanila ng mga pirata. At pag yan ay maliit, yan ay naiiwan sa kanila. Which is karamihan, ganun na nangyayari. Kaya umaakyat na lang at humihingi-hingi na lang sa mga iba't ibang tindahan o anumang tao. So, yun ang buhay ng mga kapatid nating Badyaw. So siguro dapat pagtuunan, hindi lang ako, yung lahat ng mga IPO sa buong Pilipinas, tutukan, siyempre isa yan, hindi lang ako, hindi lang IPO, even government natin, national government. At itong local, siyempre kung saan meron marami sila, na nandyan na, baga naging migrant IP sa teritoryo ng mga Dumagat, Aita, iba't ibang tribo na nandyan na nasasakupan nila, bigyan nila tulungan na makahanap ng sarili nilang pamayanan. So isa lang ko, hindi naman ganun kalaki ang kailangan nila. Ang kailangan lang nila ay sapat na tirahan para makahanap buhay, especially Indian sila, pwede sa bukid. Yan po ay sa dagat lang po sila nabubuhay. So sa mga kapatid po natin na malapit sa dagat, na mga, alam ko may ancestral water po tayo na kiniklaim, mabigyan natin ng pansin mga kapatid natin. Hindi lang po ako. Hindi lang po ang IPO ng Konseho ng Katutubo po, hindi. Lahat po tayo magtutulungan bilang kapatid po tayo. Tayo ay isang dugo at tayo ay katutubo. Okay, ano po ang mensahe niyo po para sa birthday naman ni Mayor? Mayor, happy birthday. Malang araw o malapit na, congressman ka na namin. Okay, yan po ang pahayag ng ating sultan na kung saan po ay nag-reach din pa po siya kay Mayor. At at the same time, maganda yung kanyang tinuring, no, regarding sa mga katutubo na kung
saan ay dapat pong pagtuunan ng ating gobyerno ang kanilang pangkabuhayan, pang-edukasyon, pang-kultura at parang muli natin maibalik sa ang ating mga kapatid na mga Pilipino na kung saan until now ay exist pa rin. Magandang hapon, ito po si Bona Grace para sa Biyaheng Pinas at iba pa. Magandang hapon po.